Tayo na sa Case to Face, pa rin po dito sa Kaitan in Action with BA. Narito po ang nagrereklamo sa Aling Pansyang. At tawagin naman natin po ang inirereklamo, si Christy. Christy, Aling Pansyang, si Ate Pia Buyalan. Gandang gabi sa inyo, Pansyang Christy, at salamat sa tiwala niyo sa show na to. At siguro, pagkatapos namin kayong mapanood, pareho kayong stress na stress at pareho kayong gustong humanap ng solusyon dito, no? I-clarify natin yung ibang mga facts nyo. Christy, no? As far as you're concerned, anong tingin mong role mo dito? Sinutusan lang po kasi ako ni Sir Jazz na kumuha nga po ako ng pananser. So, pinakilala ko nga po siya, Pansyang. So, Pansyang, as far as you're concerned, ano si Christy? Siya ang kadil mo o pinakilala ka lang kay Jazz o silang dalawa ang kadil mo? Si Sir Just din naman po nalapit sa akin, hindi ko siya para bigyan. Kasi po, siya taga sa amin, naisip ko, siya yung magagarantor po na para kay Sir Just. Sige. Kaya po nagtiwala ko sa kanya na wala akong hiningi kahit anong katibayan. Pero sa umpisa pa rin, sabi ko nga sa kanya, kung nabanggit lang niya sa akin, na binalik yung mga ID, baka doon pala magdalawang isip ako na ibigay ang pera. Saan na kayo nagharap? Nagtulungan muna kami. Pumunta kami ng police station. Hindi naman po kami dahil nga po walang pangalan si Sir Jazz kaming maibigay. So, nung nagsawa na siya, napapagod na daw siya, ang sabi niya sa akin, maningil ako. So, naningil naman po ko. Ang sabi po sa akin ng mga tao, kami nang bahala kay Pansyang, magbabayad. So, inattempt nyo pala nakasuhan si Jazz. Wala lang pong pangalan. Pwede namin kayo pasamahan sa abogado. Unang-una, hindi totoo na kapag walang pangalan, hindi nyo pwedeng kasuhan. Kasi meron tinatawag tayong John Doe, na kung halimbawa may pinatay or may ninakawan, alam mong ninakaw, alam mong tao yon pero hindi mo kilala pangalan, ang kakasuhan nila yung isang John Doe. Ay sa inyo nga, meron pa kayong picture. Yan po. Diba? So, ibig sabihin, pwede nyong i-file yan. Pero alam nyo saan yung lending company na Hindi yan? po. Pag yung isang tao, hindi nyo alam yung tunay na pangalan, hindi nyo alam yung kumpanya, hindi nyo alam sino, parang bula lang na dadating at mawawala. Dapat yan, warning sign na sa inyo na may problema yung taong yan. Alam nyo ba yung tunay niyang pangalan? Hindi po. Ang pagkakilala niya lang po sa amin, Sir Jazz eh. Naglabas kayo pare-pareho ng malaking pera, pero hindi nyo kilala, no? Hindi ko kayo pinapagalitan, alam kong masakit Opo. na, pero sa mga nanonood dito ngayon, So, hindi niyo alam yung opisina ng lending company. Hindi po. Sa may lang daw po Parañaque. Pero hindi niyo napuntahan yon. Hindi pa po. kasi syempre kung pupunta ka sa pulis, hindi naman taga-singil ang pulis para sa atin sa utang. Pero pag sinabi mo sa pulis, ay estapa to. Inestapa kami o estapador yung mga tao na yan. Kasi pag sinabi mo estapa, may fraud yon. From the start, nung kinukuha pa lang pera mo, nasa likod na ng isipan niya, na lolokohin ka, itatakbo yung pera. So pag pumunta ka ng pulis at sinabi mo na kakasuhan po namin ng estapa, iba po ang takbo ng proseso ng pulis, kaysa dun sa ordinaryong reklamo lang na, Sir, hindi nagbayad ng utang. Message ko sa public lang, no? Yung panloloko na yan kasi, pagdating sa pera, papasok talaga ang gobyerno para proteksyonan kayo. Basically, hindi ka pwedeng makulong dahil sa utang. Hindi ka nakabayad ng utang, hindi kulong yon. Pero pag ikaw ay nang loko, yun, pwede ka makulong. Kaya papasok ang pulis. Yung sinasabi niyong nangutang naman, kilala mo itong mga to, Christy? Opo. Lahat po doon sa lugar po namin. Willing ba sila magbayad? Yun nga po, hindi ko lang masabi. Kasi po, pag sinisingil ko po sila, puro sinasabi nila, magbabayad sila. Kasi po, pag pinapabarangay po namin, ayaw nila magsipuntahan yung iba eh. Yung iba po pumupunta, pero yung iba ayaw. Yes, pero may proseso naman kasi yon. Kapag ka dinala mo sila sa barangay at hindi sila pumunta, bibigyan ka certificate ng barangay na pwede ka na mag-file sa korte laban sa kanila. Hindi po, kasi ang nangyayari po, sir, ako nga po dinidemanda nito dahil yung mga tao nga po ayaw magbayad. Doon nga papasok yung ebidensya Opo, sa mga- kung anong relationship mo kay Jazz. Assuming ahente ka ni Jazz at ikaw yung natira at sila sumusunod sa'yo, ako man si Pansyang, ikaw ang anuhin ko. Kasi hindi sila magbabayad diretso kay Pansyang eh. Kasi si Pansyang, naging financier nila. Hindi siya yung nagpautang sa kanila. Kaya ako man, ba't ako magbabayad kay Pansyang? Baka biglang magpakita si Jazz, singilin ako, sabihin ko, nagbayad na ako kay Pansyang,
bali wala yon. Pero pag sa'yo nagbayad, parang na rin sila nagbayad kay Jazz. Kasi ako ang tinitignan ko dito, hindi lang yung sa inyong dalawa eh. Yung mga ganito, pwede nga tayo mag-usap off the camera dito, paano tulungan nanay mo, paano tulungan kayo ganyan. But ang point, kung totoong ginawa ni Jazz yon at totoong modus operandi niya yon, iikot lang yon. Pero pag yan nakasuhan na ng estapa, pwede ipakita yan wanted. So pati yung iba, pag hindi siya sumurrender at hindi niya hinarap yung asunto, pati yung iba mawa-warning. Don't deal with this person. Kasi marami sa nagpapautang ng ganyan, walang kaibahan minsan dun sa illegal na kinukuha lang ng pera nung hanggang sa ilalim. Oo. Pag dumating sa ilalim at wala nang makuha, tutumbo na yung pyramid kung tawagin. Pyramid. Ganon din nangyayari minsan dyan sa pautang. So ang nagiging style dyan, alam mo, ganito, Pansyang, may 50,000 ka daw dyan, subukan mo lang isang buwan. Pag dating ng isang buwan, binalik sa'yo, 50,000 plus 2,500. Di naengganyo ka. Then nagbigay ka 100,000. The next month, 105,000 ang binalik sa'yo, 5%. So kung meron kang natatago na kalahating milyon, ibibigay mo na. Right. O, pagdating susunod naman, wala na. O, or para mabayaran ka, sabihin sa'yo, Pansyang, ibibigay ko muna sa'yo yung ano lang, Interest. yung interest lang. Diba? So sa 500,000, 25,000. 500,000 yon. Habang nauubos yon, kuha ng ibang tao, pinipiramid nga nila, then biglang babaksak. So dun sa mga nanonood, yan yung problema. Pero sa inyong dalawa, nakikita ko naman, nagkagalit man kayo, gusto nyo lang makasingil. Di ba? So that's one way na kayo'y pwedeng maningil. Nadalhin mo rin sa barangay lahat. At pag hindi, sa small claims kayo pupunta. Dahil obligasyon din naman nila magbayad, at the same time, hahabulin nyo naman ng estafa si Jazz. At may sinabi si Jazz sa inyong narrative na bayad na kayo. Opo. Text sa mga tao, sa mga nangutang, bayad na kayo, fully paid na kayo. Kasi nga po ako yung nagbayad eh. Titignan mo bakit niya sinabi yon. Kung ibig sabihin para pwedeng mangutang ulit or ibig niya sabihin lang natapalan Opo, pero yun. magbabayad pa kayo. Ang gusto ko malaman sana, Aling Pansyang at saka Christy, may listahan kayo doon sa 43 na umutang? Meron po siya. At kung sino pa ang hindi nagbabayad? Kasi meron kang sinabi na may bayad na, di ba? Opo. O, yung ID naman, ano yung usulian ng ID? Ganito po yun eh. Nung sila pinautang po, bali meron silang pinirmahan na kasunduan, tsaka may requirements po. Yung po ang requirements nila, yung ID, tsaka meron silang Surrender. pirmahan po na ano. O, kanino sino-surrender yung ID? Kay Sir Jazz. Kay Jazz. O, sa kanya bibigay niya kay Sir Jazz naman ngayon. Tapos sino nagsoli ngayon ng ID? Si Sir Jazz sa kanya. So yung ID binalik sa iyo. Opo, binalik. Anong ginawa mo sa mga ID? Iningi po nila, binigay ko naman sa kanila. Pero alam mo namang collateral yun eh. Yun nga po. Okay, so ko ba't nga- mo ibabalik sa kanila kung hindi pa sila bayad? Iningi nga nila eh. Alam mo naman kung bakit nasa kanya yung ID, di ba? Opo. O, para hanggang hindi pa sila bayad, hindi pa isosole. Opo, yun O, po pagkakaroon. pero sinoli mo kahit hindi pa bayad. Wala po pinaliwanag sa akin. Totoo po yun. Kasi nga, dapat hindi mo sinoli, di ba? Kasi Sa hindi kanila pa sila po. bayad eh. Yun nga ano eh. Ba't kinuha kasi nila? O. Di ba? Ganun Kaya ka nadamay. lang po tuloy ako nung hiningi. Akin na yung ID ko, ay naki... Kung nasa iyo pa yung nila. ID, pumunta kang barangay ngayon, at sinabi mong hindi pa sila bayad, ito pa ID, di may ebidensya ka, di ba? Aling Pansyang, may nais ka bang idagdag? Sabi ko lang po kasi sa kanya, maningil na lang siya. Willing naman ako mag-antay eh. Para mabula yung pera. Ang problema mga po sa kanya, 5 months na lumipas oh. Since nung March, walang nangyari. Hanggang nagbaranggayan kami, sabi sa kanya ng barangay, 15 days, babalik kayo dito ha. Kailangan merong mangyari. Pagdating namin sa barangay, after 15 days, tanungin siya nung kagawad, Christy, anong nangyari? Naningil ka ba? Wala po. Matigas talaga siya. Ayaw niyang maningil kasi meron din po siya dong utang. Parang feeling ko, ayaw na rin niyang bayaran eh. Hindi naman. Pinaliwala na rin po niya. 50 mil kasi ang utang niyan, total talaga dun eh. Doon sa lending na yon. Willing ka ba maningil? Hindi. Willing naman po talaga. Oh. And then, pareho kayo na si Jazz, pailan nyo ng estafa para matuto. Ako ang isang tao na pagka nasaktan mo, bahala na ang Diyos gumante. Pero kung sure ako na yung ginawa mo sa akin masama, gagawin mo sa iba, mapipilitan akong gumawa ng hakbang. Hindi dahil gusto kong gumante, obligasyon ko na either kasuhan ka, ito ay tulong nyo sa society, sa community, na hindi niya lokohin yung ibang tao. Try natin i-settle to, ha? So, Pansyang, kung kakasuhan niya si Jazz kasama mo no, ng estapa, at kung sisingilin niya yung 40 plus sa inyong barangay, tatanggapin mo naman yon.
Opo, yun ang po yung hiling ko sa kanya eh. Pag nagkaayos kayo at ganyan nangyayari, sabi mo nga, hindi ka na makapaghanap buhay. O humanap ka ng livelihood. Whether sari-sari store yan, pagluluto, tutulong kami. Ano yung sakit ni nanay? Senior citizen na po siya eh. Ang sabi sa doktor sa kanya, merong barado yung ugat ng puso niya. Okay, so pasasamahan natin sa heart center, pa-check up natin. Yung mga manloloko, pupunta talaga sila sa lugar nyo, barangay or pamilya, maghahanap sila ng kakampi. So, ikaw yung hinanap nila. Dahil sa'yo, nailagay sila sa alanganin dahil nga nagtiwala lahat sa'yo. Wala ka mang intensyon na makaloko ng mga kasama mo, nagpagamit ka. Final words. Aling Pansyang, Manil po siya. maningil ka raw, Christy. Oo, maniningil ako. May abogado kaming sasama, ha? Tapos si nanay, samahan mo sa heart center. Salamat po. Yan ang tulong na ibibigay ng Cayetano in Action. Maraming salamat, Christy. Maraming salamat, Aling Pansyang. Kinagat ng aso ang kapitbahay. Yan ang ihihingi ng payong kapatid sa ating pagbabalik dito lamang sa... Nakipagtulungan ang Cayetano in Action with Boy Abunda sa barangay ni Pansyang at Christy para matipon, makausap at masingil ang 20 katao na ang mga utang ay siyang tinapala ni Pansyang. Nagkaroon ng pagkakasunduan sa pagitan ni Pansyang, Christy at ang mga may utang. Araw-araw ay maghuhulog sila para kahit papaano ay unti-unting mabayaran ang utang kay Pansyang. Inihahanda na rin ang pagpapaschedule ng check-up ng nanay ni Pansyang tulad ng naipangako sa kanya sa programa. Maraming salamat sa Cayetano in Action with Boy Abunda.